patay o buhay, may sakit, nasa ospital, nasa Amerika. Ano na ang totoo tungkol dito sa ating Pangulo? Pag-usapan natin ngayon yan. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Nung pumutok itong balita noon na si Bongbong daw ay patay na o kaya ay critical sa ospital, hindi po ako gumawa ng kahit na anong video patungkol dito. Pero gumawa ako ng ilang text post na actually natatawa na lang ako dito sa mga propaganda na ito. I call it propaganda because I am deeply suspicious about the origin of this supposed news na siya ay patay na. Kasi parang this is going to the well too much. Nung una nangyari nito, hindi ito fake news. Inamin ng administrasyon na siya ay totoong nasa ospital. So, ang sabi lang niya, meron siyang sakit na diverticulitis. Bigla naman ito, nang pumuputok na yung balita sa maleta, yung oil price hike, at yung crisis na kinakaharap natin, biglang may balita na bigla na patay na siya. Ang tanong dyan, sino ba nag-umpisa nitong balita na ito? Well, everything started nung nag-post po ang Pangulo ng parang Easter Sunday na picture nila. Sabi ng iba, bakit ganun? Hindi na siya nakikita na matagal, tapos parang throwback pa yung picture niya, tapos parang mataba pa siya dito sa picture na ito. So biglang nag-circulate na itong rumor na ito, tapos marami daw pulis sa St. Luke's, may mga sinusugod, may mga barikada doon sa St. Luke's and all of that stuff. And then, ito na, yung mga balita, nasa St. Luke's na Pangulo, critical, etc. etc. Ako, hindi ko masyado kinagat yung balita na yan because I think I'm highly suspicious of its origin. Because makita mo yung the way it displayed, yung paglabas ng kunyari ng isang throwback picture and then nawala siya. Pagkatapos biglang in-interview siya ni Claire Castro. Sabi ng iba mukhang AI yung presentation. Medyo suspicious naman talaga yung itsura nung video na yon. At saka basta involved na si Claire Castro, mahirap talaga magtiwala sa anumang nilalabas nila na mga video. Pero makita ninyong epekto nito. All of a sudden, lahat tayo nagkakagulo, lahat tayo nag-iisip, nagsasabi ng iba natutuwa, papalakpakan, marami nang sinasabi na sana nga totoo na, napatay na yung Pangulo. But as we are discussing this, nakakalimutan na natin uli yung mga importanteng issue nung pagtaas sa presyo ng mga bilihin, ng gasolina, ang impeachment, ang maleta, because natabunan ng news nung ilang araw na iyan, itong mga very critical and important information na dapat na pinagtutuunan natin ng pansin. So I think lahat ng ito is designed again, kagaya nung kung paano ginagamit itong kagaya nila Lovely Granada, yung mga vloggers na ito na medyo alanganin ng mga itsura. This is another way of distracting us from the real and critical issues na bumabagabag sa ating lipunan sa kasalukuyan. We are again being entertained the same way that the Romans did it nung panahon ng imperyo ng Roma. Kapag bumabagsak ang kanilang ekonomiya, ang ginagawa nila, nagpalabas sila ng mga gladiators, nagpapatayan yung mga tao. And the entire design of that is to entertain the people at makakalimutan nila yung kanilang paghihirap. So tayong lahat, for a brief moment in time, nakakalimutan ng maraming mga Pilipino ang totoong problema natin, and everyone is hoping na totoong patay na nga ang Pangulo. Itong nangyari sa Bataan, nagdududa ang marami na baka nga may event na nangyari dyan. Alam nyo, hindi ko po mako-confirm sa inyo na totoong nangyari na meron talagang ganong event doon sa Dambana ng Kagitingan. But what I can say is
it's so difficult to fake an event like that kasi masyadong maraming witnesses na pwedeng sumulpot at sabihin, teka, ba't nandun ako sa video? Hindi naman ako nandun. Lagi, sina Kirubin, nakuha, sina Colonel Kirubin, nakuha na ng video. They could have said that it's not true. And it's too complicated. Masyadong komplikado kung if you fake mo yung video na yon. What I am not certain about is that the real president who is there? Totoo bang siya nga yun? Kasi nga, yung interviews ni Claire Castro, pinapakita na payat siya, iba yung kanyang posture, yung mga nauna niyang video, couple of weeks ago, before April 9, galing din sa Bataan ang presidente, nag-inaugurate daw ng mga school dito sa amin, sa Alas Asin, Mariveles, Bataan. Papansin niyo, balikan niyo yung mga video niya, tingnan niyo, ibang-iba yung posture niya, yung lakad niya, and even the way he speaks, ng mga panahon na yon, sobrang nasal ng kanyang sound, parang ang lasing, pero nung dito sa Dambana ng Kagitingan, masyado siyang very firm, and it's like as if it was the young BBM who was speaking, hindi yung BBM na may sakit na nakita natin a couple of weeks back. So I'm highly suspicious of this. Secondly, nung bumaba na sila sa Dambana ng Kagitingan, kasi alam niyo hindi ka pwedeng pumasok doon sa Dambana ng Kagitingan nung April 9 kasi exclusive yun, VIP yun, for invited people only. So hindi naman pwedeng pumasok yung mga kagaya namin na hindi naman imbitado sa ganung klase ng mga event. But usually, the president goes in through a helicopter kasi meron pong helicopter pad doon sa may landing pad po doon sa itaas na yun, sa may foot lang ng cross. So malawak po yung area na yun. They could have landed anywhere there. Pero suspiciously, the president went down from the mountain. Hindi ko alam yung pagpunta nila doon, but there was a video showing na pababa sila sa Mount Samat. The president was riding in a convoy. There is a convoy of presidential vehicles na they are coming out of the Mount Samat, doon papunta na sa Roman Highway. It seems to me as if the president wanted to be seen. Gusto niyang makita siya ng mga tao na totoo nga na nandun siya. Why the extra effort? Pagkatapos yun, may mga lumabas uli ng mga old videos ni Claire Castro sa sinasabi ng presidente nasa Amerika na. But these videos are old. Ito yung unang punta ng presidente noon sa Amerika, I think sometime in March. So then somebody posted it and many people reacted na as if, paano siyang napunta sa Amerika? Nandito lamang siya sa Pilipinas a couple of hours ago. Pagkatapos naman, may lumabas naman yung old video na naman ni Claire Castro na sabi nasa Japan naman daw siya. And then all of a sudden, may video na nasa Pampanga siya. So what is happening? I think all of these old videos ay inire-release to create more confusion, to create something more to talk about, to divert again your attention from the real issues besetting our nation. Kaya para sa atin, huwag kayong masyado pong nagpapapatol sa mga palabas na yan. Ako, basta nakita ko na yung mukha ni Claire Castro doon, hindi na agad ako naniniwala. So, I look at it more closely, verify it from the net kung totoo nga itong mga nilalabas na video nito. Don't worry about the president being dead. Kung ako sa inyo, he will die kung gusto ng Diyos na siya ay mamatay. Hindi yan ang critical at importanteng problema natin. Problema natin, presyo ng gasolina, ng ating mga basic mga needs, necessities, sahod, yung pamasahe, at yung day-to-day living natin, at itong mga mali-maleta, issue ng maleta, ito ang importanteng sagutin ng administrasyon sa kasalukuyan. Wala tayong pakialam kung siya ay mamamatay na, o may sakit na, mamamatay siya, kung talagang siya ay mamamatay na, wala naman tayong magagawa doon. Ang hindi lang nababasa at nakikita ng administrasyon dito, maraming mga tao ang tila tuwang-tuwa at excited na malaman kung ang Pangulo ay patay na. So, what does it tell us? The people really has no love for this president or this administration. Iyan po ang
malinaw na sinasabi ng lahat ng ito. Pero tayong lahat, huwag na tayong magpapaloko sa mga ito. Tutok tayo sa importanteng issue ng bansa. At dito tayo lalahok, dito tayo magpa-participate, at hindi na tayo maloloko kasi patuloy tayong nagsisipag-aral dahil alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.